Ayun, ngayon po ay June 3, 2020 at maganda na naman ang ating PSE Stock Trendings Review. So, medyo sobrang bullish po yung ating market ngayong araw na to. So, nag-gain po siya 3.66% at nakailang breakout na ba tayo dito? So, pumunta tayo sa 6,245.65 which is very good po sa ating mga stocks. So, unang sa lahat, congratulations po dun sa mga may hawak ng stocks kasi kahit anong stocks yata is umakyat. Ayan, konting-konti lang po yung mga nakita natin na hindi masyadong umakyat pero majority po is nag-gain po ngayong araw na to. So, congratulations po at mukhang marami na namang matutulog ng mahimbing ngayong gabi. So, ito po yung mga top trending stocks natin guys. Si Dito, si Megawide, Macro Asia, si Jollibee, Security Bank, SEB, MPI, SWES, si RCB. So, biglang nag-spike kanina, no? At ang ating PSEI index. So, bago po tayo magpatuloy, guys, pakibasa po lagi ang ating disclaimer. Okay, at as usual, doon sa mga bago nating kasama, ayan, subscribe ka na, guys, dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Ayan, so mag-aral ka na mag-aral para alam mo yung mga entry saka exit points. Mukhang malapit na tayo sa mga exit points po natin kasi super bullish na si PSEI. So, at yung mga hindi po marunong, so i-browse nyo yung channel natin sa mga technical indicators, ano yung mga fundamentals na kailangan natin. So, sa ngayon ba, na-meet mo na yung reward-risk ratio mo? So, halimbawa, nagre-risk ka ng 5% and then meron ka ng 10% na reward. So, tignan mo, baka time to sell na, di ba? So, ganun lang naman. So, i-check mo po yung mga dinidiscuss natin to. So, sure ka po makakatulong sa inyo as a trader. At yung nalalapit po na IPO ni Merrimart, ayan, so wag natin kalimutan. So, June 15 is mukhang very good timing yung nangyari sa kanya kasi bullish na bullish po yung market natin sa ngayon. Ayan, so dun sa mga hindi masyadong marunong dito sa ating technical analysis sa YouTube channel, so tanong lang kayo guys dito sa ating Palawi Trader na Facebook account. So, hanggat maaari, sinasagot ko po yung mga tanong nyo and then nagpo-post po tayo dito ng mga relevant topics or ideas na pwedeng makatulong during the day ng trading natin. So, ayan o. So, tuwang-tuwa yung mga kasama natin. Sabi ni Jasper, walang tigil ang slot machine. Ayan. So, warning signs yan pag super bullish tayong lahat. And then, add mo din na or follow mo lang ako dito sa aking Twitter account na Palawi Trader. So, sabi ko nga sa inyo guys, mabilis po ang mga news dito at mas reliable po ito kaysa mga nakikita natin sa social live feeds sa Instagram po natin. Ayan, so, punta tayo dito. Sa Instagram naman, super thankful tayo kasi very free po yung kanyang materials dito. Ayan, so, yun nga, super bullish po yung ating market. So, silipin nga natin sa 5-minute chart kung valid po yung kanyang pag-akyat. So, mukhang valid naman guys. So, wala siyang magic closing. May konting gap up ng closing pero mukhang okay naman kasi talagang bullish yung direction na pinupuntahan po nitong si PSEI. So, ilang days na pa tayo. So, tabi, up to 6 green candles na po tayo. So, tingnan natin kung may foreigners pa. Kanina parang may selling yata ako nakita. So, after nating maka-breakout dito sa around 5,900, so tuloy-tuloy na po yung pag-akit nating market. So, sa ngayon, gagawin nating support itong si 5,957 kung sakali mang magkaroon tayo ng pullbacks. And then, yung pinaka-main resistance natin is, tingnan natin bukas guys kung ma-fill the gap itong si PSEI. So, medyo malakas na resistance siguro yan, MA100, and then fill the gap. At makita mo guys dito sa RSI, ayan, so medyo overbought na po si RSI kasi above RSI 70 na. So meron pa siguro siyang last na paghinga bago siya bumawi ulit ng pullback. So very good po kasi yung MACD bukas na bukas. So historically guys, tignan mo yung pag yung RSI natin nandito sa overbought signal, kita mo bumabalik bigla si PSEI market. So wala pa tayong sa tinagal-tagal na mula 2017 yung doon lang medyo nagtagal ng ilang days yung ating RSI sa overbought level. So medyo warning sign sa atin na super bullish yung optimism po dito kay PSEI market. And then pag tinignan mo yung kanyang net foreign buying ngayon, so sinisilip ko kanina, negative 329.35. So medyo lumabas ng konti yung ating mga foreigners after magkaroon
ng maraming uptick po dito sa ating mga stocks naman. Ayan. So, tingnan natin yung ating US indices. So, mukhang green na naman tayo bukas, no? So, tingnan natin, patapusin natin ngayong araw na to or mamayang gabi itong si US indices natin. So, yung futures niya maganda pero hindi natin alam pagdating po ng closing kung magre-rev siya. Ang expectation natin is magpo-post din kahit papaano itong si US indices. Pero kung green siya, di okay, di ba? Mas okay siya. So, nakita niyo naman, wala pong stocks na medyo nag-red. So, dito lang yata sa may bandang China, sa Shenzhen component. Pero halos lahat po or lahat po is green po ngayong araw to. So, yung Philippines, isa po sa mga outliers dito sa ating global indices kasi siya lang yung umakyat ng more than 3%. So, magandang catalyst pa rin. Ang news lang na nakikita natin kay President Duterte is dito naman sa medyo nag-pause daw siya doon sa kanyang scrapping ng Visiting Forces Agreement. Kung matatandaan nyo, nung nakaraan nagalit si President Duterte sa US kasi nga kinancel po yung visa ni Senator Bato de la Rosa. So, hindi siya makapunta ng US. So, paano na pag may laban si Pacquiao, no? Ayan. So, nagalit dati si President Duterte pero ngayon mukhang nagbabago siya ng tono. So, siguro kailangan niya ng tulong ng ibang bansa sa panahon po natin na maraming crisis. And then, nung last time, hindi ko natanda kung kailan, pero nabasa din natin sa news, nagbigay po ng tulong ang United States para naman sa COVID response natin. So, may pinadalang financial assistance yata ang United States po natin. And so, very good news pa rin lahat ng news natin, no? So, tingnan natin bukas, guys. So, hula lang naman to. So, tingin natin medyo exaggerated na yung pag-akyat ng ating index. And then, kailangan niya mag-pause ng konti kasi kita mo naman yung net foreign buying is medyo umalis siya ng konti para bigyang ng pahinga itong CPSEI kasi 6 days na pong tuloy-tuloy na umakyat. And then, medyo malapit tayo sa mga valid na resistance. So, meron tayong gap and then MA 100. Pero kung umakyat pa rin siya, di okay lang, di ba? Sakayan lang natin kung ano po yung direction ng ating market. Ayan. So, punta tayo dito sa ating mga top trending stocks. So, unahin natin si Dito. Ang taas ng inakyat ni Dito. So, ayan. Talagang super bullish na ngayon si Dito. So, umakyat po siya 7.85%. So, wala naman tayong ibang news na nakita sa kanya bukod sa pagiging bullish po ng ating market. And so, yung ating MACD nag-uumpisa pa lang umakyat pero yung RSI is nasa overbought na. So, historically, umaakyat itong si Dito natin pag pinag-uusapan po yung mga rollouts niya. So, tingnan natin kung warning sign na ba yan para mag-sell ka sa kanya kasi medyo matagal na, no? June 2019 pa nung nakarating siya sa kanyang overbought level. Ayan. So, tingnan mo So, medyo malapit na siya sa kanyang medyo malakas siguro na resistance dito sa 2.91. And then, nonetheless, kung hawak mo siya at medyo okay ka pa naman sa gain mo sa kanya, hindi pa naman ganun kalaki or in-expect mo tataas siya, then tingnan mo lang yung mga cut loss or take profit level naman natin sa kanya. So, pwede mong ilagay yung support sa around 2.44 and then yung resistance natin na susunod is medyo mataas na dito sa 2.91. So, meron pa siyang konting buga siguro bago magpahinga din itong si Dito. Parang kagaya po ng ating PSEI index. Ayan. So, tignan natin bukas sa 5-minute chart. So, valid naman yung pag-akyat niya So, paunti-unti and then meron pong accumulation ng volume. Ayan. So, yung mga gusto natin may volume, may price action, and then yung mga indicators is sumasabay. So, congratulations po. Ang laki na ng kinita ng ating mga Dito holders. Lalong-lalo na yung mga believers po ni Dito natin. Ayan. So, next po, si Megawide. So, ano kayong nangyari dito sa kanya? So, ayun. Taas din, no? 12.13%. So, tuloy-tuloy po yung pag-akyat ni Megawide. So, another congratulations sa mga kasama natin dito. So, super valid yung pagkalampas niya dito sa ating downtrending lines at pwede nating burahin yan at magbuo tayo ng bagong trend channel dito kay M-Wide. So, pasok siya dito sa ating previous box area around 6 pesos. So, magiging trend channel mo sa kanya is ang pinakamalapit naman na resistance previously is dito sa candle natin ito. So, siguro dito sa previous
napagbagsak na ngayon price. So medyo maganda kasi pasok ka na ulit dun sa previous sideways channel niya. So ang gagawin niya, magkakaroon siya ulit ng possible mag-iipon muna ng lakas bago siya umakyat ulit, or maganda kung may volume pa rin siya kahit half body ng volume ng candle natin ngayon or nung chart or bar graph ng ating volume. So kaya pa rin niyang i-push niyan sa tingin natin. So anyway, nakalampas siya dun sa breakout ng kanyang previous RSI resistance at RSI 50. So, above RSI 50. So, super bullish po tayo dito kay Mega Wide. So, yung MACD is nakabukas. Ayan. So, yung mga nagtatanong, maraming tatanong, pwede pa bang sumakay kay Mega Wide? So, sabi naman natin, i-follow mo lang kung ano yung rule mo, or i-follow mo kung ano yung trend na pinapasok nitong si Mega Wide. So, nakikita natin, meron kang support level sa 5.93. And then, ang resistance mo is 7.17. So, susukatin mo siya. Kung papasok ka, yung reward, 12%. Yung risk is 9.2%. So, pasok ka ba dyan? Kung okay sa'yo yan, then up to you kung gusto mo pong pasukin itong si Mega Wide po natin. Ayan. So, super bullish pa rin naman siya. Yun lang yung nakita natin sa kanya. So, magbabago lang yung sentiment nitong si Mega Wide pag nagbago na po yung sentiment ng PSEI market natin. So, medyo malaki na din, no? So, prone na yata to sa profit taking. So, more than 34% mula sa kanyang pinaka-base. So, tingnan natin bukas kung okay pa rin siya. Ang nakikita lang naman natin, medyo mataas yata, no? So, gawin natin 1:1 yung reward sa risk. So, ibaba natin ng konti dito sa 6.84 kasi ang taas na po kasi ng kanyang inakyat. More than 35% na dire-diretso na siya. So, baguhin natin yung kanyang resistance sa support, 5.93 hanggang 6.84 naman. Ayan. So, congrats, 12.13%. Ayun, lalaki So, Macro Asia, ayun. So, nag-pause na si Macro Asia, pero gain pa rin siya kahit papano ng 1.38%. So, magkakaroon yata ng consolidation muna itong si Macro Asia natin. So, medyo, yun nga po, medyo malakas na resistance yung ginuhit nating nakaraan at around 5.4. So, nagkakaroon siya ng pause muna. So, isang indecision candle yung lumabas sa kanya. So, tingnan natin bukas kung sana kung positive yung sentiment ng ating market, then meron siyang medyo mas malaking chance na mag-breakout. Pero pag nag-pullback na po yung market natin kasi medyo overbought na po siya, so baka mag-consolidate muna itong si Macro Asia natin. So, nonetheless, nandun pa rin po yung volume. So, huwag kang maglala kung sakali magkaroon siya ng sideways and then antayin niyang umakyat muna yung kanyang MA9 bago siya umarangkada ulit. Kasi meron na siyang tingnan mo guys, meron na siyang low, higher low, high, and then higher high. Ayan. So, isang characteristic po ng isang uptrending na stocks. And then, tignan mo yung ating RSI. So, nasa RSI 50 pa naman. Pero yung MACD, medyo nagka-curve siya. Pero, ano naman to subjective yung RSI natin sa ngayon. Although curving siya, na parang pababa yung gusto niyang puntahan. So, magdidepende pa rin naman sa volume na papasok bukas. And then, for the siguro short term din, okay pa rin naman siya kasi yung ating MACD is bukas na bukas. Ayan. So, kung nakaposition ka na maganda dito sa baba, so okay pa naman ito i-hold itong si Macro Asia. So, meron na siyang laki din 36%. So, sumabay siya kay Mega Wide natin Ang taas ng kanyang gain. So, mula doon sa kanyang breakout price. So, nagkaroon tayo ng breakout dati dito sa trend lines na to. And then, tuloy-tuloy nang umakyat yan. So, tingnan natin bukas kung kakayanan niyang basagin po ito. So, kailangan niya ng volume para mabasag. Pero pag nakita nyo, medyo kokonti yung volume, baka mag-pause muna itong si Macro Asia natin. So, sunod-sunod po kasi yung mga gains natin sa kanya. And then, next po natin si Jollibee. So, defying the odds itong si Jollibee. So, gaya ng sabi natin, itatry niyang i-retest yung kanyang previous support dito sa MA20 at around 130 pesos. Alam ko 130 yung pinag-usapan natin kahapon. So, ayan, deciding time na rin itong si Jollibee kung babalik ba siya dito sa previous consolidation area natin. So, trinay niyang i-break pala yung ating MA20 pero medyo hindi niya kinaya. So, pero nonetheless, so sabi natin
follow mo yung trend kasi siya naman yung masusunod, di ba? So, pwede ka maglagay ng trend support sa kanya. So, ayan, sundan mo lang yan. Pero pag na-break yan, then pag medyo bumagsak yung price natin, magkakaroon siya ng high dito and then lower high naman sa kanya. So, sana makabalik siya dito sa consolidation area para bumalik siya sa kanyang pagiging sideways naman. So, sana mag-support yung ating volume. So, although marami nang lumabas sa kanya nung nakaraan dito pero yung iba, so nag-accumulate naman sa kanya. So, medyo malaki na rin yata yung inakyat niya So, 17%. So, not bad for bottom peaking itong si Jollibee po natin. Pero sa ngayon, dyan muna tayo. So, 130 resistance level. So, hindi naman tayo ganun ka-optimistic kay Jollibee guys kasi yung fundamentals po niya, sabi natin, is hindi maganda. Ayan. So, ang previous na makikita mo pag long term ka tumingin dito kay Jollibee, hindi pa siya lumalabas sa ating MA 100. And then, pag mag-drawing ka ng trend lines mula sa kanyang previous peak, so, ayan. So, medyo malakas na resistance yung current price natin. So, balik ko lang para madaling makita. So, tingnan natin bukas kung medyo makalampas nga siya sa current price na 130, babalik tayo dito sa ating sideways na area. Pero tingnan natin medyo malakas na resistance yung current location niya kasi meron siyang previous na dinaanan. So, drawing natin maigi. Parang nakalampas na siya, no? So, mali pala yung unang drawing. So, medyo nakalampas siya. Tingnan natin bukas kung makabreak siya. So, invalid na tong trend lines na to. So, babalik tayo dito sa ating trend channel. Ayan. So, sana makapasok ulit sa kanyang previous trend channel itong si Jollibee kung saan meron siyang trading range from 130 to 147. Pero, sa dami ng stocks na nagkakaroon ng breakout, ayan. So, tignan mo na maigi kung okay na sa'yo yung gain mo dito kay Jollibee po natin. Ayan. So, 5.18%. So, ang laki po ng inakyat niya ngayong araw nito. So, punta tayo dito sa ating banks. So, kung mapapansin nyo guys, nagrarally po talaga yung ating mga banks. So, hinahanap ko yung news kanina. Meron tayong nabasa sa kanya pero hindi ko na mahanap. So, meron news. Lumabas sa ating mga newspapers. Baka nabasa nyo din. So, ang sabi, medyo optimistic sila sa ating mga bangko. Kasi parang yung mga loans nagsisimula na naman silang kumita kasi open na nga po yung mga businesses. So makakabayad na yung mga umuutang dito sa ating mga bangko. Kaya naman kitang-kita mo po yung optimism po ng mga traders at saka investors natin dito sa mga bank kahit nalaglag nung nakaraan sa MSCI index itong si SACB from mid caps to small caps. So pinapasok pa rin siya kasi kung titignan mo naman guys, yung fundamentals po ni Security Bank, so annual earnings 17.33%, first quarter earning 21.27%. So wala namang mali sa business ni Security Bank. So lalo na ngayon nagbalikan na yung mga companies natin. So most likely maraming mangungutang po sa mga companies and then since may business na nga, ayun makakabayad po sila sa mga banks po natin. Kaya ang dami pong banks dito na biglang nag-spike po yung ating mga prices. So, mamaya tignan natin si S-West saka si RCB naman. Ayan. So, ayun. So, gaya ng pinag-usapan natin kahapon, nag-fill the gap na nga itong si Security Bank. So, lalagay natin yung support ulit dito sa kanyang baba. So, masyado yatang maliit, no? Pero, since malaki din naman yung galaw niya, 5.59%, palakayan lang natin yung drawing. So, support mo na ulit guys yung pagkaka-breakdown ng price niya dati at 99.57 pesos. So, nakalabas na siya dyan. So, magpo-form siya ulit ng bagong trend channel. Pero sa ngayon, kasi nandito siya sa previous channel niya, so, drawing tayo sa kanya ng pwedeng magkaroon ng resistance area. So, sana makaakyat pa ng konti itong si Security Bank para dito tayo sa 110.51 dahil medyo malayo yan. So, lagay muna natin dito sa previous support, saka previous resistance at 106 pesos. Ayan. So, yan po yung susunod na pupuntahan ni Security Bank which is tingnan naman natin kakayanin ni Security Bank kahit from short term to mid term kasi okay naman po yung business niya. Apektado lang po siya ng sentiment sa COVID and then yung MSCI rebalancing po natin. So, ayan. So, from 99.57 to 106.12
yung nakikita natin sa kanya. So, medyo maganda yung recovery niya ng kanyang price. So, hindi kagaya nung PSE index natin. Ang recovery niya is yung tinatawag na V-shape recovery kasi meron siyang previous drop and then umakyat na siya. So, sana wag na siya magkaroon ng W-shape recovery, no? Pero tingin natin nasa good position itong si Security Bank natin. So, pwede ka mag-drawing ng trend lines dito sa kanyang baba. Mag-a-act as a temporary support naman kung sakaling babagsak po yung kanyang prices. So, medyo parabolic kasi kaya yung angle po ng ating trend lines ay hindi masyadong visible sa kanya. So, very good. Yung kanyang breakout previously sa RSI 42. So tingin natin magpo-pause ng konti si Security Bank kasi medyo malakas po na resistance area itong 100 pesos na level po naman niya. Ayan. So, yan po muna yung nakikita natin sa kanya. So, hopefully, kung green pa rin bukas si PSEI, baka sumunod pa rin itong si Security. Kasi, very good na po ngayon, guys, yung sentiment sa mga banks natin. So, silipin lang natin ng konti yung mga finance natin. So, ayan. So, parang sa PSE index lang. Meron na rin siyang breakout. So, very clear. Kung sisilipin mo na mabuti, nag-breakout na siya at 1,266. Ito naman po yung parang PSEI index ng mga finances. So, kikita mo dito, paakyat na siya. So, mamaya silipin natin yung ibang indices natin bago tayo mag-close. Ayan. So, next po natin si Cebu Pacific. So, tingnan natin kung ano nangyari sa kanya. So, ayun, nagkaroon na ng takutan dito kay Cebu Pacific. So 1.74%. So hindi maganda yung nakikita natin na candle kasi ang tawag po diyan ay hanging man. So meron po nagbuhos sa kanya and then pagdating po ng closing, sinubukang i-close po ng maayos yung kanyang chart. Pero sa atin very bad signal yung hanging man. So punta tayo dito sa kanyang 5-minute chart. So meron siyang fake out, no? So pag open niya, meron siyang gap up 4%, ang taas. And then, umabot siya ng 6% pa naman. Then, suddenly, nagkaroon ng buhusan sa kanya na more than 12%. So, medyo merong isang malaking investor dito kay Cebu Pacific na lumabas na po siya. So, marami pa rin naman pumulot sa kanyang price. Kaya umakyat na siya. Pero yung na-form kasi na candle, so merong isang malaking investor dyan na medyo ayaw na sa kanya. Siguro lumipat na sa ibang stocks. Kasi medyo malaki na po yung pag-angat ng price ni Cebu Pacific. So, sakto yung ginawa niya na pagbuhos. Nandito kasi sa previous resistance natin at 45 pesos naman. Ayan. So, tignan mo na maigi guys kung okay ka na sa gain mo dito kay Cebu Pacific. Mukhang magpo-form siya ng 38% pala ako. Magpo-form siya ng panibagong support area naman. So, kita mo naman yung RSI. So, hindi siya medyo pataas. So, yung MACD, so, overall, nagalaw niya, okay pa naman. Kasi yung ating blue line nasa taas po ng ating red line. So, kung sakaling magkabuhusan dito kay Cebu Pacific, ang support mo is dito sa may gap area natin at 39.96. So, meron ako nabasang post kanina yata sa Twitter yun Ang sabi, paano daw malalaman kung makakalis ka na or makakalipad ka na gamit si Cebu Pacific kasi 'di ba meron na siyang mga domestic flights. So ang advice naman ni Cebu Pacific, tanungin mo dun sa mga local officials mo kung pwede na bumiyahe dun sa lugar nyo. So may kanya-kanya restrictions pa rin yata kung saan madidestino yung flight nitong si Cebu Pacific. And so nag-gain pa rin naman siya 1.74% pero hindi na tayo ganun ka-optimistic kasi parang hindi maganda yung candle na lumabas po sa kanya. Ayan. So, next po natin, si Metro Pacific Investments. So, bukas na yung mga tollways ni MPI. Ang dami pa rin nagbibisikleta. Lugi kaya siya dun sa mga tollways. No? Ang dami tayo nakita nagbibisikleta dun sa bandang EDSA. So, hindi pa rin yata kasi lahat ng jeep ay nakakapasada. Yung mga bus, hindi pa rin ganun karami yung pumapasada. So, parang si Cebu Pacific, nagkaroon din ng hanging man. Itong si Metro Pacific Investments. So, bad sign yan sa mga traders natin. So, tignan natin bukas kung matuloy na bumagsak yung price niya. Kasi mukhang pinilit yung kanyang closing. Tignan natin sa 5-minute chart. So, nag-bounce naman siya dito sa ating MA100.
So, nagkaroon din siya ng buhusan, no? Ilang percent ba to? So, more than 4%, and then, unti-unti, binalik po yung kanyang prices. So, yun nga lang, pagtingin mo dito sa day chart, parang hindi maganda yung nakikita po natin na candle dito po kay Metro Pacific Investment. So, balik natin yung kanyang trend channel. So, tingnan natin bukas kung ano yung lalabas sa kanya. Pero, same yung sentiment natin dito kay MPI saka kay Cebu Pacific. So, meron siyang bad candle na lumabas. So, tingnan natin pag medyo red yung sentiment ng ating market bukas, yung PSCI, baka sumabay sa buhusan si SEB saka si MPI. So, nagbe-base lang naman tayo guys sa nakikita natin ng mga candles saka trend chart sa kanya. Ayan. So, kung magkaroon man ng retest dito kay MPI, so, ang ini-expect natin na retest niya is dito sa ating MA 100 at 2.98 naman. Ayan. So, para makapagplano ka, yan po yung mga nakikita natin sa kanya na potential na pwedeng magkaroon ng bounce itong si MTI. Okay? Next po natin si S-West. So, sabi natin, winner of the day yung ating mga finances. So, nag-gain siya ng 8.94%. So, bumalik na siya ulit sa kanyang breakdown price nung nakaraan. So, gagawin nating support yung 6.98. So, tingin natin in the few days na darating. So, meron pa rin tayong positive na nakikita dito kay S-West. Kasi naka-breakout yung ating RSI, then yung MACD. Medyo sumilip na po pataas yung ating blue line dito sa ating red line. So, hanapin natin yung kanyang resistance. So, ang next resistance is 7.56 at support is 6.98 naman. Ayan. So, kailangan makalampas muna kasi si S-West. Kagaya nung nakita natin kay Security Bank ba yun, dito sa mga consolidation ng mga candles kasi yan po yung mga malakas po yung resistance talaga. So, tingin naman natin for the coming few days or until next week, bawasagin po yan ni S-West kasi meron po siyang volume or buyers na nakikita sa kanya. Ayan. So, sana magtuloy-tuloy lang siya. Tingin naman, sabi ko nga sa inyo, yung mga banks, positive na po yung sentiment natin sa kanila. And then lastly, punta tayo dito kay RCBC. So, biglang nag-spike yung yung price po ni RCBC. So, for the last few days, hindi naman masyadong gumagalaw yung price ni RCB pero makikita mo lang naman, meron siya konting breakout. Actually, 3 days pa siya dito. So, wala din siyang volume nung nakaraan. Wala kang masilip na volume. Pero dito sa RSI, meron ka nang makikitang RSI breakout kung sinilip mo siya na maigi. So, konti siguro RSI 57. Bukas yung MACD at RSI 57. And then, konti lang yung pagkakaroon niya ng prices doon sa taas ng ating MA. Kung sisilip ka ng ganyan, guys, wala ka masyadong malalaman dito kay RCB na meron talaga siyang balak na pag-akyat. So, bigla siyang umakyat ng 25.45%. So, wala tayong makitang news, guys. So, maraming tatanong sa atin. So, for the coming few days, malalaman natin kung ano yung nangyari dito kay RCBC. So, kasi, di ba, ang binalita ko lang naman sa inyo kahapon, kasama niya si Bloomberry. So, parang hinahabla sila ulit ni Bangladesh. So, yung Bangladesh na, yung story natin kung saan merong nanakawan sila ng pera at dumaan po dito kay RCBC and then pumunta kay Bloomberry yung pera. So, yun lang naman yung alam natin na news sa kanya. So, most likely, meron pong catalyst itong si RCB kaya po nag-spike ng 25.45%. So, magandang pag-aralan to sa 5-minute chart. So, nagkaroon siya ng gap up. Pag tinignan mo dito sa 5-minute chart, more than 4%. And then, umabot pa pala siya ng guys, so 30%, no? Halos 30%. Umabot pa ng 30% itong si RCB. So, maraming nagulat siguro dito, no? Kasi, wala din naman siyang volume kung sisilipin mo. Maliban dun sa isang spike ng volume at around 9:30 AM. After noon, dire-diretso nang umakyat yung kanyang price. So, yun lang naman yung alam natin na news. So, dahil doon, naging super bullish itong si RCB natin. So, gagawin natin support is half body ng candle. Hindi natin alam kung may catalyst, pero kung may catalyst itong si RCB. So,
yan yung gagawin nating support sa kanya at 18.76. So, kung wala namang catalyst at tuloy yung kaso ng Bangladesh, so, tingnan natin kung babagsak siya dyan. At ang susunod na expect mong support niya is dito sa 17.82. So, sa ngayon lang, tinitignan lang natin sa kanya is 18.69 na support, which is half body po ng ating candle. And then, yung next resistance, so, dito naman sa previous high ng candle niya is at 21.97. So, nakikita lang natin sa kanya, maganda po yung first quarter earning. May gain siya 2.31 billion at nag-gain siya ng 76.86%. So, possible, magandang catalyst din, pero bakit kaya hindi siya masyadong umakyat for the last 3 days na alam naman natin, meron na nag-i-expect na malaki dito kay RCB. So, tignan natin mamaya, hindi ko pa na-browse kasi maigi kung saan po galing yung catalyst ni RCB. Baka meron siyang black sale, so hindi natin alam, hindi ko napansin lahat yung nakalagay dun sa black sale. So, sa ngayon muna, basa lang tayo ng candle sa kanya. Isang candle pa lang naman, kaya hindi pa tayo sure kung tuloy-tuloy na aakyat nitong si RCB natin. So, kung may alam kayo guys, i-comment yun na lang sa video natin para malaman po ng mga kasama natin na sumusubaybay po sa atin. Ayan. So, ayun. Yun yung mga review natin. Balik tayo dito kay PSEI. So, ayan. So, super bullish, super optimistic. So, guys, base lang naman sa experience natin. Pag mga ganyang halos lahat nagpapakita ng green sa kanilang port snaps, malapit na po magkaroon ng correction sa ating market. So, sana bukas, kahit pa paano, i-break niya yung ating MA100 bago siya magkaroon ng correction. So, ang titignan mo naman sa correction is kung meron siyang hanging man or inverted hammer or inverted doji. Ayan. So, yun po yung mga reversal signs sa kanya. Kasi kailangan din niya mag-pause magpahinga siya. Yung mga hindi nakapasok, papasok siya para tutulong po na paakyatin po yung ating index. Pero sa ngayon kasi guys, so, confirm, meron na tayong bottom dito sa ating market. So, magandang sabayan si PSEI. So, kung may hawak kayo na stock na patuloy na umakyat, so, hayaan mo lang siyang umakyat, diba? So, bakit ka magpa-profit taking kung wala ka namang nakikita na sell signal sa kanya? Ayan. So kagaya ng mga ginagawa natin dun sa video natin, kung hindi ka pa masyadong marunong dito sa Palabi Trader, yung sabi ko nga sa inyo, kung kailan tayo nagbebenta ng mga profit or losses natin sa stock market, baka magkaroon ka ng idea kung kailan mo na bang mag-TP sa kanya. And then, yun nga sabi ko sa inyo, yung reward risk ratio mo, so pasok na ba siya doon? So, tignan mo na maigi kung kailan mo nang mag-take profit. Pero kung okay pa naman yung galaw ng stock na hawak mo, di hayaan mo lang siya umakyat para lumaki pa po yung hawak mo na gains sa kanya. Ayan. So, yun yung mga review natin. So, medyo maganda ang tulog natin at green na naman ang ating mga portfolio. Ayan. So, yun lang guys. Don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Add mo lang ako dito sa aking Facebook account na Palabi Trader. At tanong ka lang kung meron kang hindi naintindihan. So, iisa-isahin po natin yung mga questions ninyo hanggat maaari. And then, follow mo lang ako dito sa aking Twitter account naman. Ayan. So, Thursday pa lang bukas, no? Pero nag-iisip na tayo ng profit taking. So, sana magtuloy hanggang Friday. Nag-green yung ating market kasi hindi pa naman lahat ng foreigners is nakakasakay po sa atin. So, kita nyo naman, nag-negative 300 million yung net foreign buying naman natin sa kanya. So, marami pang hindi nakahabol dyan. So, antayin natin silang umabol para umakit pa po yung ating index. Ayan. So, yun lang guys. Maraming salamat ulit sa inyong panonood at pakikinig. Kita pa ulit tayo bukas.